Alicia, test paper mo. Ako? May iba pa bang Alicia dito? Wala na. Ako lang. Ako lang yung matatawag mo ng ganyan. Oh, huh? Ano ba yung sinasabi ko? I'm so sorry, Steven. Akin na. Cute mo. Nakita ko lang to sa TikTok, sabi. Name something daw na hindi kailangan ng taong kalbo, tapos ang sagot niya, Anong sagot? ulo. Makatawa, te. Ang funny kayo! Alam kong funny, pero ang lakas ng tawa mo. Kung anong kanahinhin na itsura ni Alicia, yun yung kinapangat ng tawa niya, no? Anong pangit? Nakakatawa kaya yung tawa niya. Ang cute. Bakit? Wala. Tinitignan ko lang yung mukha mo. Wala yung sagot sa mukha ko pero kaya kitang sagutin. I swear, dapat sa isip ko lang yun pero bakit ka gumaganon? Gusto kong pisilin yung pisngi mo. Alam mo ba yun, ha? Mm. May ubo ka ba? Umamin lang ako, hindi ka na nakapagsalita dyan. First time lang may umamin sa akin eh. Thank you. You're welcome. Sorry, medyo nagulo kasi yung utak ko. Ang totoo niyan, matagal na kitang gusto, Steven. Like, last year pa. Tapos, ngayon, mutual na yung feelings natin. So, bakit mo ako gusto? Huh? Bakit kita gusto? Paano ba? I guess the way you laugh over, small things. I guess the way you blink slowly whenever you're confused. I guess kung paano rin ngumingiti yung mga mata mo kapag ngumingiti ka or tumatawa ka. I guess I like... No, not I guess. I like you kasi you make me comfortable around you. Kaya I wanna ask if okay lang to pursue you, Alicia. Crush ako ng crush ko. So, sino ba ako para magreklamo? So, it's a yes. Yes, you can pursue me and yes, we can be together. Pero hindi pa ngayon na. Pwedeng bukas, pwedeng sa makalawa. Ano ba ito sinasabi ko, Steven? Sa isip ko lang dapat yun eh. Excuse me, kikiligin lang ako sa labas. Alicia, date tayo. Bakit nanlaki yung mga mata mo dyan? Never pa akong niyaya makipag-date. Ito na. Niyaya na kita. Bakit? Anong bakit? Siyempre makikipag-date ako sa taong pinupurso ko. Makikipag-date ako sa taong gusto ko. Oo nga naman. Sorry, hindi ako sanay. Masanay ka na. Pag nasanay ako sa'yo, baka hindi na kita pakawalan. Eh di mabuti. Niyaya ako ni Steven makipag-date. Girl, yayayain ka talaga niya kasi nililigawan ka niya. Kinikilig ako. Like, alam mo yun, sa sobrang kilig ko, hindi ko na malaya na nawawala na pala yung headband ko. Hindi naman halata. Kinakabahan ako, like, what if ma-turn off siya sa akin kasi hindi ako kumakain ng gulay? What if tanungin niya ako saan ko gusto kumain or anong pwedeng gawin sa mismong date namin? Shucks, nape-pressure ako. I think alam naman niya na you're indecisive, kaya feeling ko, planado na yung mangyayari sa date niyo. What if hindi? Eh paano kung oo? Eh di kikiligin ka na sobra. Hi. Lord, may gwapo. Hala. Hala. Matchy tayo ng damit. Kaya nga tinanong kita kung ano susuotin mo, di ba? Akala ko tinanong mo lang ako kasi curious ka. Sorry to ask, pero saan tayo pupunta? May curfew kasi ako Ng 8 p.m. Yes, I know. Alam mo? Before kasi kita yayain, nagpaalam muna ako kay Tito sa daddy mo, so ay nilatag ko lahat sa kanya ng mga gagawin natin for today. Siyempre, lunch muna tayo. Don't worry, nagpa-reserve na ako. Tapos, magsistroll lang tayo around the mall kasi papababain lang natin yung kinain natin. Tapos, 1:30 to 3:30 p.m. watch a horror movie. Nakabili na ako ng tickets. Wait, horror? May inaabangan kang horror movie 2 months ago. So, ayun na, papanoorin na natin. There's this upcoming horror movie na super inaabangan ko kasi yung bida, super idol ko, tapos the plot, super interesting. Like, pumunta sila sa isang school, tapos kahit anong gawin nila, hindi na sila makalabas sa school na yun. Showing na siya in 2 months, kaso ayaw mo naman sa horror movies, kaya so sad. Huh? But I was talking to my best friend that time and you were writing something, so... Writing and listening. After the movie, kakain tayo ng snacks or merienda plus ice cream. Then arcade, then 6:30 to 7:30 p.m. will be our dinner. Tapos, hahatid na kita. Tara na.
Oh, bakit? Ano yun? Bakit ang dami ng gulay mo tapos sa akin chicken na may rice lang? E pares lang din naman tayo ng order. Gusto mo ba? I mean, no. Ayoko. Sa'yo na lang. Ang galing kasi feeling ko alam nila na ayoko sa gulay. Feeling ko rin. CR lang ako. Hi, excuse me. Yes po, sir. Yeah, I just noticed kasi sa menu na may gulay pala yung in-order namin. May request if yung gulay nung nililigawan ko ilagay na lang sa plate ko kasi hindi siya mahilig sa ganun eh. Copy, sir. Thank you. Pasensya ka na kila daddy ang daldal. I actually had fun talking to your family. Thank you for welcoming me. Wala yun. Uwi na ako. Steven, gusto ko lang sabihin na nag-enjoy ako. Ako rin. And, more dates to come. Right. More dates to come. Ang gwapo mo naman. Papahuli ba ako kasi yung kadate ko ngayon. Dati sobrang ganda lang tapos ngayon, lalo pong gumaganda. 7 years and you are still corny. 7 years and I still love you. We would like to order the set A please. Tapos yung coleslaw niya, pakilagay na lang sa plate ko or pakiwalay na lang. Tapos, wag lalagyan ng sesame seeds yung kanin niya kasi hindi siya mahilig doon. For the drinks, pares water. Yun lang. Thank you. Gutom ka na? Bakit? Alam mo, Steven, gusto na kitang pakasalan ngayon na. Huh? Ano yung sinabi ko? Sabi mo, you wanna marry me right now. That was supposed to be like, sa isip ko lang. I'm sorry, love. Hindi kita pinapressure ha. Kalimutan mo na yun. I mean, of course, I wanna marry you, but it's just that kahit 7 taon na tayo, you're still very consistent. From wanting to match my outfits, fetching me, planning our whole day, such as saan tayo kakain, what are we gonna do, and other stuff. Tapos, you can still remember the small details about me. Please don't get mad, Steven. I'm not mad, Alicia. Na-amaze lang ako kasi we're on the same page. I wanna marry you too. Napansin mo ba bakit walang tao dito sa restaurant? Kasi pina-reserve ko to para sa ating dalawa. Kasi ngayon at dito ako magpo-propose sa'yo. Oh. Binili ko tong singsing na to 4 years ago pero kasi I know you're not yet ready kasi gusto mo munang pag-aralan tsaka patapusin yung isa mong kapatid. Kaya nag-ipon muna ako and here. 2 susi? Susi ng bahay natin tsaka susi ng pinagawa kong shelter for the stray dogs and cats kasi 'di ba pangarap natin mag-rescue. You're making me cry. My love, may I be your husband? Yes. Of course, I want you to be my husband. Happy 7th anniversary. I love you. Break? Mag-break na tayo. Bakit? May iba ka na? Yun agad yun nasa isip mo. Wala naman kasi ako maisip na iba pang rason bukod doon. Wala naman akong ginagawang kasalanan sa'yo Axel, kasi nakakapagod na Puro na lang tayo away, bate, tapos mag-aaway ulit. Everything is becoming toxic. So sinasabi mong toxic ako? Toxic tayo pareho, okay? Toxic tayo sa isa't isa. Kaya I'm ending this kasi hindi na nagiging maganda yung kinakalabasan na relasyon natin Edi okay. Sana hindi mo pagsisiyan yung desisyon mo kasi hindi kita hahabulin. Wow, gumawa na siya ng dump account pang stock sa ex. Ay, he blocked me, okay? Gusto ko pa man din mapanood yung mga IG stories niya. Alam mo, Briella, bahala ka na sa buhay mo. Briella, saan tayo kakain? Ba't ka umiiyak? May bago na siya. Alam mo, girl, I don't get you. You're the one who broke up, tapos ikaw yung nagsasuffer? 4 na taon ba naman Siyempre, miss ko. Siyempre, I genuinely loved him and our memories. Gusto mo ba siyang balikan? Tutulungan kita. Ayoko.
Kailangan kong panindigan tong desisyon na to. Okay? This is just part of the process and I am shamelessly embracing it. Tapos itong binigay niya, matatanggal ko rin to. Kapag okay na ako. Kapag naka-move on na ako. Chine-check mo pa rin account niya? Pero di ka na umiiyak. Oo nga, no? Girl, nabalitaan mo na ba? Yung break na raw yung ex mo, pati yung jowa niya. Huy, kinakausap kita. Ano? Break na raw yung ex mo at saka yung jowa niya. Nabalitaan mo na rin ba? Nawala na akong pake sa kanya? Long time! Ang blooming mo, sino ka naman dyan? Siguro may boyfriend ka na, no? Fiancé. Huh? May fiancé na ako. Love. Sorry, may kausap ka pala. Siya yung fiancé ko. I'm Benj. Hanip? Healed ka na nga, naka-jackpot ka pa. Sira. Gusto ko mag-nursing. Ayoko psychology. Ikaw ba, Mitch? Ano gusto mo i-take na program? Hindi ko alam eh. Pinag-iisipan ko pa. Pinag-iisipan? Pero ang totoo, hindi ko talaga alam kung anong gusto ko. Ooh! Insan! Long time no see ah! Architect ka na ba, Mitch? Hindi pa eh. Huh? Eh di ba 2 years ka nang graduate? Anong gagawin mo sa tinapos mo? Nagre-review pa kasi ako para kapag nag-take ako, sure na pasado na. Nagre-review? Pero ang totoo, hanggang ngayon hindi ko alam kung anong gusto kong trabaho. Revise this, Mitch. Po? Bingi ka ba o bobo lang? I said revise that paper. Mali po lahat? Gumraduate ka ba talaga ng magna cum laude? Sabi ko, i-revise mo yung paper. Eh di mali lahat! Kaya ka siguro hindi nagtitake ng board exam for the architecture kasi bobo ka, no? O baka naman nag-take ka na tapos bumagsak ka lang. Buisit. Gusto ko nang umuwi. Galit na naman si boss kay Mitch. Ano pa bang bago? Alam mo, naaawa na rin ako minsan kay Mitch eh. Pero para siyang taong bato na walang pakiramdam sa mga nakapaligid sa kanya, nakakairita. Ano kayang mararamdaman niya kapag nalaman niyang pinarevise sa kanya yung paper kahit wala namang mali doon? I mean, puro tama yung mga pinapasa niyang paper pero grabe, nakakaloka talaga si boss. Naku, mukhang wala pa rin namang magiging reaksyon yun. Baka nga kapag sinampal siya, magtrabaho lang yun eh. Ang weird niya, no? I'm just glad na we're not friends with her. I cheated. Narinig mo ba ako, Mitch? Sabi ko nagloko ko. I heard you. Tapos ganyan lang yung reaction mo? Nag-cheat ka ba para lang makita yung reaction ko? The heck, Mitch? Alam mo, pagod na ako maging girlfriend ka. Nung tinanong kita kung gusto mo ba akong pakasalan, sabi mo hindi mo alam. Sino matinong babae yung sasagot ng ganun? Mahal kita pero hindi ko kasi talaga alam. Sige, ganito ah. Kung iiwan ko yung side chick ko tapos magpo-propose ulit ako sa'yo, let's say, in 3 years, pakakasalan mo ba ako? Kahit na hindi ko malaman na niloko mo ko, I still can see myself marrying you. I don't know about the future. I don't know. You're sick. You're insensitive. This is why no one loves you. Kasi you don't know how to live with the people around you. Did you just call me para kumain sa labas? I doubt. Ano ba kasing problema mo, Mitch? I mean, alam ko naman na break na kayo ng ex mo, pero kasi may something eh. I don't know. Huh? Pwede ba yun? Hindi ko alam kung saan ako pupunta, Sofia. Uy, malapit na tayo sa bahay niyo. Ano sinasabi mo, I don't know where you are going? Wait. Are you crying? Everyone around me, they figured out kung ano gusto nilang gawin sa buhay. Anong gusto nilang trabaho, program, and they have this future and their mind is sobrang clear, but I don't know where I'm going. Hindi ko alam kung saan ako papunta. Hindi ko alam kung bakit ganito yung nararamdaman ko. Para akong binuhay lang para mabuhay sa mundong to. Hindi ko maintindihan yung sinasabi mo, Mitch. Well, I took up architecture just because I feel like it's gonna be easy for me to draw, but that's not what happened. Akala ko, magiging masaya ako, pero nag-aaral lang ako para pumasa. You know, nagdo-drawing lang ako kasi yun yung required ng prof. I managed to graduate, but
I don't see myself as an architect kaya hindi ako nag-take ng board exam and pumasok na lang ako sa corpo pero kumigising na lang ako kasi kailangan ko ng pera. Tapos niloko ako ng ex ko. Kasi sabi niya, I don't have any future plans kasama siya. Ano magagawa ko? Nahihirapan nga ako. Alam naman pakasalan ko siya hindi ko nga alam kung ano yung gusto ko. Mitch. Hindi nga ako masaya. Nahihirapan ako maging masaya. I don't enjoy my life right now. Hindi ko alam kung saan papunta tong buhay ko ngayon. And this is making me frustrated na parang I just live to exist. I'm sorry. I just needed to let this out. You don't have to say anything. Okay, fed up na ako sa buhay ko. Sige na, umuwi ka na. Mitch. Gabi na, pwede ako makitulog sa apartment mo. Okay lang ako, Sofia. Basta ko hindi. Hindi ko iiwan yung best friend ko after niyang i-rant lahat ng mga hinanakit niya sa buhay. Kaya kung sa ayaw at sa gusto mo, matutulog ako ngayon sa apartment mo. Mitch! Nak! Papa? Hindi ka na gumalaw dyan sa kinauupuan mo. Ang sabi ko, tapos na kitang i-paint. Maganda ba? Pa, ang ganda! This is a masterpiece. Galing ko, no? Alam niyo po, pagtanda ko, I'll be a painter din. Sabay tayo magpe-paint. Opo. O sige, kung yan ang gusto mo, dyan kita susuportahan. Mama, bumili po ako ng materials. Sabi ni Papa, magpe-paint daw po kami pag uwi niya eh. Ma? Bakit po, Ma? Patay na ang papa mo. Oh? Bumibili siya ng materials for his next painting. Tapos biglang pinasukan na magnanakaw yung tindahan. He fought back. Pero nasaksak siya na ilang beses. Mitch! Nananaginip ka. Magbubura muna dapat ako ng makeup tapos naririnig kita tinatawag mo si Tito. Napanaginipan ko si Papa. Huh? And I just realized something. Kaya pala sabi ng ex ko na I don't know how to live with the people around me. Kasi I stopped living when Papa died. That's when my life started to fall apart. Even Mama became so hard to herself that it affected me. Everything became so blurry. Everything became black and white. Alam mo ba na Papa's last painting was me? Na-influensyahan niya ako. Oh, Mitch. And now I finally realized kung ano yung gusto kong gawin. Gusto kong mag-paint. Gaya ni Papa. Tinulungan niya ba ako by appearing in my dreams, by showing me how to live with pain and happiness? Na I have to continue living? Miss ko na siya, Sofia. Miss ko na si Papa. Oh my gosh! Nag-resign ka? Kahapon lang and I just left. Wala naman kasi ako ka-close doon. Ayaw sa akin ng boss ko, ayaw sa akin ng mga katrabaho ko. Di, bye-bye. Alam mo, akala ko dun ka na mamamatay kasi tanggap ka lang ng tanggap ng trabaho sa kanila eh. Hindi ka nagre-reklamo kapag ganito ganyan. Thank you at nakaalis ka na! OA. Ano nang gagawin mo ngayon nag-resign ka na? We'll still try to figure life but may nagbago. Alam ko na kung ano yung gusto kong gawin. Hindi ka muna magtatrabaho? May ipon ako, Sofia. Kaya ko sarili ko. Iiwan mo na ako, Mitch. I will paint, I will rest, and I will take my time. Away from all the people who kept on pressuring me, away from my toxic neighbors, away from my ex, away from the city, away from my past work, away from the boring memories I created. Eh di boring ako. You are an exception. Best friend kita, duh. I'm starting to live again. So, I'll be fine alone, exploring the beautiful things around me. Alam mo, ngayon ko na lang ulit nakita yung ngiting yan. Thank you, Mitch. For what? For being alive up until now. Enjoy ka and please don't hesitate to call me.
ganda ng mural na gawa mo. Iba ka talaga, Mitch. Salamat ho. Ako naman next ha, yung pader sa likod ng bahay ko. Gusto ko flowers. Yung malalaki. Opo. Sobra po yung bayad niyo sa akin. Ang galing-galing mo kaya magpinta. Basta okay na yun. Ano ba yan, Aling Narcy? Pero, nabalitaan ko, babalik ka na pala na Maynila, Neng? Opo. After 4 years, babalik na po ako. Feeling ko rin po kasi naiinip na yung best friend ko dun eh. Masaya ka na ba? Okay ka na ba? Okay na po ako. Sobrang okay na po ako. Dalaw ka ha. Mamimiss ka namin dito. Siyempre naman po. Pakilagay na lang po dyan. Thank you. I'm back. Mitch, Give me a hug, best friend. you've changed a lot. Kamusta ka na? Okay na ako, Sofia. Actually, bago ako pumunta rito, pumunta muna ako sa sementeryo. Dinalo ko sila mama at sila papa. Sinabi ko sa kanila na okay na ako, masaya na ako, buhay pa rin ako, tsaka nagpipintura na ako ng mga murals. I'm so proud of you. I like you, Kayla. Ha? I like you and I love you. Seryoso ka ba, Rans? Ikaw lang yung laman ng isip ko 24/7. If hindi ko sasabihin sa'yo na mahal kita, na gusto kita, feeling ko mababaliw na ako. B! Rans, Ano nangyari? Nabasa ko yung text message mo tapos nagpanik ako. may nalaman ako. May nalaman ka? Anong nalaman mo? Galing kasi akong ospital kahapon. Ano? Bakit hindi ka nagsabi? Ano nangyari? May masakit ba sa'yo? May dinaramdam ka ba? Kayla ano? May sakit. Sakit? Anong klaseng sakit? Lagnat? Ubo? Sipon? Ano? Wala akong maintindihan eh. Pero sabi ng doktor, may sakit daw ako sa utak. Ano? I'm dying, Rans. Stage 3 daw yung sakit ko sa utak. Mamamatay ka na? I know I've been a bad girlfriend to you. Nasusungitan kita, natatarayan kita, palagi akong wala sa mood. May mga times na kinukulit kita kahit ayaw mo naman makulit. Kayla, But I just want you to know that I love you so much, Rans. Sobrang saya ko. Sobrang saya ko sa buong 4 years na relationship natin. Kayla, wait lang hindi ka naman naging masamang girlfriend sa akin. Ang totoo niyan, ako yung masama. Ha? I took advantage of your kindness, your love. What do you mean by that? Kung alam ko lang na magkakaganito ka, na mahihirapan ka, na nahihirapan ka, di sana nagpakatino na ako, sana hindi nila ako nagloko. Basta I'm so sorry for everything, Kayla. Tell me everything. Mamamatay na rin naman ako. Bakit hindi mo pa aminin yung lahat? Total, nandito naman na. E di aaminin ko na lahat ng mga ginawa ko. Nagloko ko ng ilang beses. Niloko kita ng ilang beses. I used your car to be with my girls. I used your condo to hang out with them. I did this for a couple of times during our 4-year relationship, and bago ako pumunta rito sa'yo, may kasama akong ibang babae. How can you do this to me? Pero ikaw pa rin yung inuuwian ko kasi ikaw yung mahal ko eh. And I don't love them. Kaya I'm so sorry. Okay, I'm so sorry, Kayla. I promise I'm going to be a good boyfriend until your last breath. Narinig niyo yun, ma? Niloko niya raw po ako. Ha? Loud and clear. Tita? Alam niyo na po kung bakit hindi na siya napunta rito sa bahay. May iba na kasi siya dinadalaw. Linda! Ayoko. Oo, wala nang magaganap na bonding this weekend at sa mga susunod pang araw. Bakit? Wala lang. Ayoko lang. Bakit ako napatawag? I just called to say that I'm pulling all my shares from your family's company. Why? Well, you can ask your son kung bakit. Yun lang. Bye. Wait, no, tita. Hindi niyo pwede po gawin yan. Babagsak yung kumpanya namin. And that's because of you. Iniingat-ingatan ko tong anak ko tapos ikaw sasaktan mo lang? My goodness. Kayla,
You need me. You're dying. Oh, the dying part? May sakit naman talaga ako, Rans. May sipon ako. Tsaka mamamatay talaga ako in 30 or 40 years, I guess. In advance ko lang. Tapos yung stage 3 naman sa utak. Stage 3 ng kabaliwan ko kasi pinlano ko tong setup na to para ispill mo lahat ng mga kalokohang ginawa mo. At diba, effective? I know you're super shocked right now, pero pwede ba sa labas ka nalang magulat? Kasi naasiwa na kami sa mukha mo eh. A cheater inside our house. Labas! Narinig mo naman siya, di ba? Alis na. Okay po. Kayla? Iha? Next time ako napipili ng lalaking makakatuluyan mo, ha? Ma! Or do you want to end up again with someone na mas marumi pa sa dumi ng kuko mo? Your choice. Ma naman eh! Are you okay? Well, when I found out na he's been cheating on me, nagsimula na agad ako mag-move on, so I'm fine. Do you want me to bake you some cookies? Yes, please! Okay. Oh, by the way, great acting. Pwede ka na mag-change ng career. I know, right?